Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong mag-aral muli ng ating aralin sa EPP4 Home Economics na mula sa Pivot 4A Learning Materials? Pag-aaralan muli natin ang wastong pangangalaga ng kasuotan. Ngunit kung nakaraan ay tungkol sa paglalaba ang ating pinag-aralan, ngayon naman ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pamamalansya ng damit. Ito ay may mga layuning pagkatuto na una, napapangalagaan ang sariling kasuotan. At pangalawa, naiisa-isa ang mga paraan ng pagpapanatiling malinis ng ating mga kasuotan. Ano-ano ba ang mga dapat ihanda bago mamalansya? Una, dapat ikaw ay may hanger. Ito ang ginagawang sabitan ng mga bagong plancha na damit. Ito ang halimbawa ng hanger. Diyan natin ilalagay ang ating mga damit pagkatapos nating planchahin. Ang sumunod naman ay plancha. Ito naman ang ginagamit upang maging maayos tingnan ang ating mga damit. Yan ang halimbawa ng plancha. Ginagamit yan upang mas lalong maging maayos ang ating mga damit at para matanggal ang gusot ng ating damit pagkatapos labhan. Ngunit tandaan ninyo na kapag gagamit kayo ng plancha, lagi kayong mag-iingat dahil ito ay mainit at di kuryente. Ang sumunod na dapat ihanda ninyo ay plantsahan o yung tinatawag na kabayo. Ito ang sumusuporta sa plancha. Ayan, yan ang halimbawa ng plantsahan o kabayo. Para maayos din ang pagkakalagay at maayos nating mapaplansya ang ating mga damit, kinakailangan natin ng suporta. Yan ang tawag dyan ay plantsahan. Ang sunod ay laundry basket. Ano naman ang laundry basket? Dito nakalagay ang mga hindi pa napaplansya na damit. Yan ang halimbawa ng isang laundry basket. Ano ba ang wastong pamamaraan ng pamamalansya? Una, dapat plantsahin muna ang makakapal na damit. Yan, itong dalawa ang halimbawa ng makakapal na damit. Pagkatapos nating plantsahin ang makakapal na damit, isusunod naman natin ang mga damit na maninipis. Pagkatapos, baligtarin ang damit at plantsahin ang mga bulsa. Pagkabaligtad mo yan, una mong paplantsahin ang bulsa. Sunod ang hugpungan o yung seams. Yan, yung pinagdugtungan ng mga tela. At ang mga dobling kapal, ang tela tulad ng kwelyo at laylayan. Ibalik muli sa karagayan ang damit at plantsahin ang kwelyo, manggas, likod na bahagi, at ang harapang bahagi ng ating mga damit. Kung may pleats ang palda, katulad nito, ayusin mo muna ang mga pleats ng inyong palda na paplantsahin at padaanan ng malinis na pasador bago plantsahin. Mula laylayan patungong baywang. Pagkatapos, padadaanan din ang mga lukot na damit ng malinis na pasador o mga basahan na basa, ngunit tiyakin na ito ay malinis. Maaari mo din itong wisikan ng tubig gamit ang sprayer upang ito ay kuminis bago plantsahin. Pagkatapos mong plantsahin ang mga damit, isabit mo na sa hanger ang mga damit at pantalon, lalo na yung mga damit, panlabas at uniforme na ating ginagamit. Ano ba ang mga dapat tandaan sa pamamalansya? Kung ikaw ay mamamalansya ng polo o blouse, dapat wisikan ng tubig ito bago plantsahin.
gamit ang sprayer. Kung ikaw naman ay gagamit ng malinis na basahan o pasador, itupi ito ng pabilog. Siguraduhin gumagamit ka ng malinis na pangwisik o sprayer at malinis na pasador sa paghagod sa bahagi ng damit. Nang sa ganon, ang iyong paplantsahin ay malinis din. Pangalawa, unahing plantsahin ang kwelyo sa likuran at unahan. Pagkatapos, isunod ang manggas. Pangatlo, plantsahin ang bahagi ng balikat sa likuran at unahan ng blusa o polo. Pang-apat, plantsahin ang harapang bahagi mula sa butones at ituloy hanggang makaikot sa buong katawan ng polo o blouse. Panglima, plantsahin ang laylayan ng polo o blouse. Kung ito ay polo jacket, upang masundan ang pillages. So kapag ka polo o jacket ang iyong pinaplansya, dapat mong plantsahin ang laylayan ng polo o blouse na ito. Nang sa ganon, masusundan mo ang bawat tupi na mayroon sa iyong polo jacket. Pang-anim, ihanger ng maayos at isara ang unang dalawang butones sa bahagi ng leeg. Kung ikaw naman ay mamamalansya ng short at pantalon, dapat ang una mong gagawin ay wisikan ito ng tubig kung kinakailangan. Pangalawa, unahing plantsahin ang mga bulsa at isunod ang bahagi ng tahi sa zipper. Pangatlo, plantsahin ang bahagi ng baywang at sinturera patungo sa bahaging balakang at hita ng pantalon. Pang-apat, baliktarin, plantsahin muli ang baywang at balakang na bahagi ng bulsa. Panglima, plantsahin ang kaliwang hita at isunod ang kanang bahagi ng iyong pantalon o short. Pag-angkupin ang mga tupi bago ilapat ang plancha upang hindi maging doble ang pitsyon ng pantalon mula sa paa. Pang-anim, plantsahin hanggang maging makinis ang bahagi ng hita o kabuuan ng pantalon. Pang-pito, ihanger ang pantalon o short o itupi ito ng maayos. Sa pagpaplansya naman ng palda, dapat wisikan ito ng tubig kung kinakailangan. Pangalawa, unahing plantsahin ang bulsa, bahagi ng baywang o sinturera at zipper. Pangatlo, baligtarin. Plantsahin muli ang bahagi ng baywang. Pang-apat, unatin ang buong palda at balikan sa bahagi ng zipper at bulsa upang lupian ng wasto ang mga pillages at plantsahin ang mga pleats. Panglima, ihanger ng maayos. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Magpaturo ng paglalaba sa iyong magulang o kapatid. Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa iyong karanasan. Maglagay ng iyong larawan kung kayang gawin upang mapaganda ang output. Isulat ito sa iyong kwaderno. So sa bahaging ito, ang gagawin mo ay magpapaturo ka munang maglaba sa iyong magulang o kapatid. Pagkatapos nito, isulat mo kung ano ang mga karanasan mo sa paglalaba. Pwede mo ring ilagay kung ano ang iyong natutunan at ang iyong naramdaman habang ikaw ay naglalaba. Kung kaya pang gawin na mas lalong mapaganda ang iyong output, maaari kang maglagay ng larawan sa iyong output.
Gawain sa pagkatuto bilang 3. Magpaturo ka naman ngayon ng pagpaplantsa sa iyong magulang o kapatid. Pagkatapos, gagawa ka muli ng sanaysay tungkol sa iyong karanasan. Maaari mo ding ibahagi ang iyong natutunan at naramdaman habang ikaw ay namamalansya. Pagkatapos, upang mas lalong mapaganda ang output na iyong ipapasa sa iyong guro, maaari mo itong lagyan ng larawan na ikaw ay namamalansya. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sagutin ng tama ang katanungan kung ikaw ay sang-ayon at mali naman kung hindi. Gawin mong batayan ang iyong nabasa o napakinggan tungkol sa paglalaba. Una, ang lugar ng bahay na kung saan dito isinasagawa ang paglalaba o anumang paglilinis ng damit ay tinatawag na laundrette sa British English at laundromat naman sa American English. Pangalawa, may natuklasan na sabon noong dekada 1700 at ang sangkap nito ay mga sebo ng hayop at dye. Pangatlo, ang bisa ng sabon sa paglilinis ng damit ay nakasalalay sa dami ng sangkap panglinis na inilalagay dito. Pang-apat, ang sodium hydroxide o caustic soda at potassium hydroxide o caustic potash ay mga halimbawa ng alkalis na sangkap ng sabong panglaba. Panglima, ang ethers of fatty alcohol ay isang surfactants ng sabong panglaba na dapat gamitin sa paglalaba sa mga ilog o sa mga balon. Pang-anim, ang preservative ay inilalagay sa mga sabong panglaba upang hindi kaagad maluma ang mga damit dahil sa paglalaba. Pang-7, ang mga fragrances at mga colorants o dye ay sangkap ng sabon na lalong nagpapaputi sa mga damit. Pang-8, ayon sa mga dermatologists, ang dye sa sabon ay nagiging sanhi ng skin irritation o pamumula at pangangati ng balat. Pang-9, ang sabong buy one take one o bargain sale ay pwedeng gamitin sa mga damit na hindi masyadong marumi at hindi masyadong maamoy. Pang-10, ang mga kasuotang pangloob ay dapat labhan ng huli para hindi humalo o mahaluan ng amoy nito ang mga damit. Pang-11, hindi raw dapat labhan sa washing machine ang mga damit pangloob dahil madaling lumuwag ang mga garter o mapunit ito. Pang-12, ayon sa mga doktor, ang paglalaba ay nagiging sanhi ng pananakit ng katawan kaya para hindi sumakit ang katawan, uminom ng washing machine bago maglaba. Pang-13, sa pagbubuhat ng palangganang may labada, mga muscle ng paa o binti ang gamitin sa pag-angat at hindi muscle sa likod. Pang-14, pasador ang ginagamit pangbasa sa damit na pinaplansya. At pang-15, paglalagay sa hanger ng mga plantsadong damit ang huling gawain sa pamamalansya. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Sa iyong kwaderno, ilahad mo ang uri ng panglabang sabon na ginagamit sa inyong bahay sa paglalaba. Umaayon ba ito sa iyong natutunan sa module na ito? Gumamit lamang ng 100 salita sa paglalahad. So sa bahaging ito, ang gagawin mo, isusulat mo muna
kung anong sabon ang ginagamit mo o ginagamit ninyo sa bahay kapag kayo ay naglalaba. Pagkatapos, isusulat mo naman kung yung sabong ginagamit ninyo ay umaayon sa iyong mga natutunan sa ating aralin. Kailangan 100 salita lang ang gagamitin mo sa paglalahad ng iyong sagot. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalimutang i-subscribe ang channel na ito. Magkita-kita tayong muli sa ating susunod na aralin. Stay safe and God bless! Bye-bye!